Papunta sa ng bayan sakay ng motorsiklo si Kapitan Magilin Bilinario at ang anak nito nang harangin at pagbabarilin ng tatlong mga armadong sospek sa Barangay Rivera, Ibahay, Aklan. Agad na binawian ng buhay ang anak ng kapitana na kinilala sa pangalang Jim Bilinario. Si Kapitana agad naman na naisugod sa ospital at mapalad na nakaligtas sa malagim na trahedya. Sa pagsisiyasat ng Soko, na-recover ang 13 piraso ng fired cartridge ng caliber 45. Makalipas ang halos 9 na buwan, naaresto ang tatlong sospek sa Tangalan, Aklan. Nahuli na itong tatlong mga sospek sa sinasabing pagbaril sa isang barangay captain at sa anak nito sa Rivera, Ibahay noong 2023. Nandito sila sa Tangalan MPS sa mga oras na ito. Ang naka-aresto Tangalan Municipal Police Station sa panguna ni Police Captain Monyen T. Joseph. Tinatry natin sila na makula ng pagpahayag pero ayaw nilang magbigay po ng kanilang statement. Magandang umaga, Sir Archie, lalo-lalo na sa mga nakikinig sa station or sa iyo, sir. At sa Remen. Good morning. Apa. Yes, sa mga taga nakikinig sa RMN station. Apa. Ma'am, paano po nahuli itong suspect sa pamamaril sa isang barangay captain at sa anak nito doon sa Rivera, Ibahay? Paano po nahuli ng inyong hipilan po itong suspect po? Okay, sige. Kasi yung warrant is dumating. Opo. So nakita din namin sa system namin. So may nakapag-inform na yung dalawang suspects. Hindi lang dalawa noon, tatlo talaga is nasa Tangalan. So pinamonitor natin, tapos nag-coordinate din tayo sa mga barangay officials. So naging successful din yung pakiusap na kung pwede na lang is mag-surrender na lang. So ganun yung nangyari, Sir Archie. Opo. Nung unang gabi daw, ma'am, ng pinuntahan ninyo talaga doon sa area po? Yes, so nag-coordinate tayo sa sa mobile. Pinadalhan tayo ng SWAT, tapos trinay natin yung location na una na ibinigay. Pinuntahan natin, kaso nga sa first na attempt natin na i-implement yung warrant of arrest is naging negative yung result. So siguro nakarating din sa sa ating mga suspects yung pagpunta ng mga kapulisan sa lugar nila. So yun na rin siguro yung isa din sa mga rason kung bakit nag-decide na lang din sila na mag-surrender. Personal na sila na pumunta dito. May pag-amin ba dito sa mga suspect, ma'am? Hindi na namin hindi na namin na itanong. Hindi ko na rin tinanong sa kanila kasi may mga rights din naman sila. Napaintindi din namin pag-arrest namin kung ano yung mga rights nila, so inobserve na rin namin. So yung pagpunta namin doon na sinundo namin sila, naging peaceful naman, very cooperative naman sila lahat, lalo na yung mga pamilya nila. So they were supported by their family. So the whole process ng pagpunta ng mga kapulisan, pag-effect ng arrest, hanggang sa pagpa-medical natin, kinausap ko yung mga family na talagang pwede sila talagang sumama. So the whole process ng pagdakip hanggang sa pagpamedical nakasabay nila yung pamilya nila. So ibig sabihin, before yung unang gabi na pagpunta ninyo, hindi sila nakita, and then lately sila na mismong pamilya nag-contact na magsuko na lang sila, parang gano'n lang pala nangyari, ma'am. Yes, Sir Archie, kasi siguro din naman nakikita din nila na very massive yung action ng mga pulis na talagang malocate sila. So they decided na lang na mag-cooperate na lang, yes. Opo. Si Radyoman Jeff, ma'am, may mga tanong po.
Ma'am, kailan Yes, Sir po Chet, good morning. yes ma'am, good morning. Kailan nga po talaga ma'am nangyari 'tong pag-aresto sa tatlo ma'am? So, it was yesterday, Oo. mga morning, Mm. Opo. tapos this operation was together with the First Mobile. Mm. Gusto ko rin pasalamatan sa yung taga First Mobile talaga na nagsuporta talaga sa amin. Yes, oo. Itong tatlo ma'am, magkano-ano 'tong tatlong suspect na 'to ma'am? So sa pagkakaalam ko, yung dalawa is magpinsan. Mm. Yung isa parang kaibigan din nila. Mm. Puwede ba ma-divulge natin ma'am kung taga saan talaga sila ito ma'am, yung mga suspect? So siguro by general na lang siguro, no? Dalawa Oo. yung taga Tangalan at isa yung taga Ibahay. I see. So itong operation na 'to ma'am is with the of course coordination ng Ibahay PNP at Tangalan PNP ma'am? Yes, kasi ito is isa lang yung hinihingi ng mga family, no? Kung bakit tatlo talaga sila yung nasa Tangalan ngayon is because na ito yung barter ng mga family na kailangan magkasabay na lang sila or magkasama sila sa isang stasyon. So, yan din yung explanation ko kung bakit na nagkasama-sama na sila sa isang operation. Mahigit 1 year din ma'am at nang nangyari yung krimen, may sinabi ba 'tong mga suspect ma'am kung ano ba talaga daw ang dahilan ba't ginawa nila yung pamamaril? Sa aspect na regarding sa incident, hindi na po namin naitanong yung talagang implementation lang talaga ng warrant of arrest, yung ginawa ng Tangalan MPS. So yung regarding sa kaso nila, hindi na namin na Pero we have the knowledge na yung kaso nga nila is frustrated, murder. Frustrated murder sa Frustrated. tatlo. Kumbaga ma'am, yung pinakang buong detalye siguro sa Ibahay Police Station po dahil sila ang nag-file ng case against sa mga suspect na ito. Yes, sir. So kung may information man, any information regarding sa case, siguro yung Ibahay talaga yung makapagbibigay ng impormasyon. But yung Tangalan talaga is yung implementation lang talaga ng warrant of arrest. Okay, opo. Dahil dito na monitor sa inyong lugar ang mga suspect. Yes, sir. Yes, sir. So ibig sabihin pagka nangyari yung krimen, dito na sila nagtago sa area ng mabundok na bahagi ng Tangalan. Yung area ba na yun, ma'am? Ano yun? Doon talaga sila nakatira po? As far as I know, doon talaga sila nakatira. Siguro hindi naman siguro ito nagtago kasi yung pinuntahan namin is talagang yung residence talaga nila. Opo. Radyo Manjep. So meaning ma'am wala silang balak na yung talagang takasan itong nila, yung kaso nila? Or sa loob ng mahigit 1 year, may plano talaga silang pagtaguan 'tong kaso nila, ma'am? As far as I know, no, slight information lang din, no. Yung kaso nila is was filed through regular filing. Regular filing. Yes, so hindi ito inquest na parang nag-bail pa or ano. So yung siguro sa kanila is nag-antay lang man din sila talaga. I see. Okay, na magbaba ang warrant of arrest. Yes, magbaba ng warrant of arrest. Yun talaga yung siguro na hinahantay nila. Pero kapag ganun ma'am, pwede pa rin ba talaga na yung voluntaryo na kahit hindi na nila hintayin yung warrant of arrest? Yes, pwede naman talaga. Meron talaga mga nangyayari na hindi pa nga lumalabas yung warrant of arrest is na minsan nagbe-bail na or parang sa court na pinaprocess yung pagpipiyansa. Opo. Speaking of piyansa, meron yan. Speaking of piyansa po, ma'am, mga magkano pong kung may piyansa po ito, yung nila kaso? Kaso nila. Okay, yes. Bailable po yung kaso nila. So each of the suspects was required to post a 200,000 bail.
Each po. Bali, Each. yes, each sila. Bali, kung tatlo Bali, sila, bali 600. Yes. 600,000. Ano ulit yung pinakang kaso, ma'am? Frustrated Yung case homicide. na kaso is, yung case nila is frustrated murder. Murder. Frustrated murder. Yun yung nakalagay sa warrant of arrest. I see. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Monyen, sa oras na binigay sa RMN at sa PV News Online, and congratulations po sa Tangalan Yes, sir. MPS. Maraming salamat. Gusto ko rin pasalamatan yung mga personnel ng Tangalan MPS. Talagang nag-effort talaga din sila para ma-monitor ito yung sa intel section natin, investigation section natin. Maraming salamat. Gusto ko rin i-acknowledge si Police Major Ronald Cesar, yung head ng First Mobile, na nagpadala talaga ng tao sa atin, at the same time nung time na nag-arrest tayo is nandun talaga siya. Thank you, sir. Inumaga raw kayo sa area, ma'am, eh. Yes. Okay lang. Nagpalamo No kayo doon problem. sa lugar, eh. Okay lang, sir. Normal naman yan. Opo. Congratulations po, ma'am, and thank you po sa oras binigay sa amin sa PB News Yes, at sa sir. RMN. Opo. Yes, sir. Thank you din, sir. Opo. Sige po. Bye-bye, ma'am. Yes, sir. Bye, sir. Thank Yes sir, magandang umaga po sa ating lahat, no. So yes sir, no, naaresto po kahapon yung ating suspect dun po sa final nating incident or complaint regarding po dun sa shooting incident na nangyari noong December 27, 2024. So quick background lang po. So noong December 27 po, 2023, at around 9 o'clock ng umaga ay nakatanggap po kami ng tawag na merong shooting incident sa parte ng bayan ng Barangay Rivera. So yung victim po doon is si Ma'am Madeline Belinario and Jim Belinario, ang kanyang anak. So apparently, final po natin yung case against doon sa tatlo nating suspect. So ang final po natin is a frustrated murder para po doon kay Ma'am Madeline Belinario dahil nga po ay nag-survive siya sa shooting incident na yon. And then yung isang case po nating final is murder para naman po doon sa pagkakapatay doon sa kanyang anak na si Jim Belinario. So as of today po, nahulog na po yung warrant of arrest para doon sa frustrated murder. So final po natin yung frustrated murder noon pong June 21, 2024. And ano pong araw ngayon, 2025, March 1. So aresto na po siya kahapon yung ating tatlong suspect. So inaantay na po natin yung next pa po na warrant nila is which nga po tungkol doon sa murder. I see. Opo. So, dalawa palang kaso, frustrated at murder. Yes po sir, kasi dalawa po yung victim natin and then magkaiba po yung final nating case. So murder dahil po namatay na, and then frustrated murder dahil po nag-survive po ang ating witness. No? Si Ma'am Madeline Belinario po ay tumayong witness sa ating incident na nangyari dahil siya po yung survivor mismo sa shooting incident. So dumabugat ang kanyang statement and testament or affidavit na kanyang binitawan, at yung mga tatlong nahuli ng suspect, yun yung kanyang pinangalanan na bumaril sa kanila nung araw na yon. So yun po, inaantay po natin yung isa pang warrant of arrest na mahulog. Sa pagka-aresto po, paano po na materialize itong pagka-aresto sa tatlo, sir? Yes po, no. So yung warrant of arrest po is binaba po dito sa police station natin and then sa Tangalan. Kasi po yung address ng ating suspects is Bibo, Tangalan. So that is why nag-conduct ng series of operation ng ating Tangalan MPS. And kami din po dito sa Ibahay MPS, nag-conduct kami ng monitoring doon sa area. And for almost, I think, pang third day na, no, na minamanmanan ng Tangalan MPS ng Ibahay. At saka doon natin nahuli yung suspect. After po nito ng pagka-aresto, anong susunod na disposition ng tatlo, sir? Yes po, no, after po ng arrest ng tatlo na yan is magkakaroon po ng return ng warrant. Babalik po nila and pe-present yung suspects doon sa judge. And then mag-aantay po tayo ng commitment order kung saan sila dadalhin, kung sa ARC ba or sa ating jail, no? District jail. So after po noon, depende po sa kanila kung makakapag-bail po sila. Kung makikita po natin yung warrant, doon po sa frustrated murder, meron po silang bail.
of around 200,000 per person. Per person. So kung tatlo po sila, that is around 600,000 in total. So kung makapag-bail po sila, magkakaroon sila ng pansamantalang kalayaan habang inaantay po nila yung kanilang hearing. Opo. Sa kasagsagan po, sir, ng inyong pag-imbestiga at that time, ano raw po ang mabigat na motibo nitong tatlong suspect, sir? Yung nakikita nating motibo dyan is revenge. Gantihan po. So matatandaan nyo, meron tayong shooting incident na nauna prior to this, dun sa Barangay Ribera. At yun nga po, namatay po dun si... kamag-anak din ng tatlong suspect na ito. Oo. So yung tinitingnan nating anggulo na pinakamalaking anggulo or mabugat is yung paghihiganti. Dahil nga namatayan sila ng kamag-anak nila. And then ang isa sa tinuturo nilang na mastermind o may gawa is ang pamilya ng kabila. Pero napatunayan po ba? Hindi po sir, hindi pa natin napatunayan. Dahil nga po nung nagkakandak po tayo ng investigation kahit hanggang ngayon, so yun po kasi yung unang shooting incident doon sa Ribera is wala tayong makikitang suspect. Wala rin tayo kasing witness po na makapagsasabi. Dahil nung nangyaring shooting incident na nauna sa Ribera is blackout po nung time na yon. So walang kuryente. Okay. Sa panahon mo rin yun nangyari po? Yes po sir, opo. 2023 din po yun sir, bago ko po lang ako dito nung time na yon sa Ibahay. And then meron tayong shooting incident sa may Baraka, sa tindahan, opo, kung maalala nyo. Yung nag-ano lang na parang bibili lang sigarilyo? Yes po sir, yun yun. And then bigla na lang lumabas doon and then binaril. So wala naman tayo nakikitang ibang motibo kundi yun lamang. At sa pag-conduct natin ng investigation doon, may konting talagang misunderstanding o iringan yung dalawang pamilya. So posible na ito yung nag-trigger. Kung pag-iganti, sir, gaano ba ka-close tong side ng suspect at yung side ng mga victim para masabing may pag-iganti dun sa nangyari? If I'm not mistaken, no, pag ma-recall ko po is pinsan po ng na pinsan at kapatid, kung tama po ba, as I recall, nang namatay ng unang shooting incident sa Ribera, itong mga suspect na yon. Tapos itong mga suspect, itong tatlo, magkakamag-anak din sa? Yes po, opo. So kung makikita natin sa pangalan pa lang nila, so talagang magkakamag-anak na. Pwede malaman sir kahit yung edad lang ng itong mga suspect? Wait lang. So i-check pa po natin yung age nila. Sa legal age na siya? Nasa legal age naman po silang lahat. So around 20s to 30s na po yung age nila. Hindi lang natin na-prepare sa report. Yeah, sige lang sir. Pero so far ngayon sir, hindi pa nakuhaan natin sila ng statement yung mga suspect? Hindi pa po. Actually, pagkukuhanan po natin sila ng statement, it's not legally binding, no? So, doon po sila sa hearing mag-manifest ng kanilang side ng story. So, at ngayon po is suspect pa lang naman po sila. They're not yet guilty, no? Unless proven po na beyond reasonable doubt. Kaya nga po magkakaroon ng hearing sa korte. So, that is why yun po yung reason bakit hindi natin sinasabi pa po yung mga full name ng mga ating suspects. Para sa mga manonood po. Kasi madalas napapansin natin bakit hindi pa daw pangalanan. So yun po yung reason yan is dahil nga suspect pa lamang sila at hindi pa napatunayan ng korte. Baka may dagdag pa kayo sir na mensahe at paalala sa mga tagapagpakinig at manonood sir? Yes po, no. Magandang umaga po ulit sa lahat. Sa ating tagapakinig po, asahan nyo po, no, patuloy ang ating Ibahay PNP at ang Aklan Provincial Police Office sa pagkakandak ng pag-investigation at paggawa ng tupad ng aming tungkulin upang mabigyang hustisya po ang ating mga biktima sa kahit anumang insidente. So rest assured naman po ay tayo nagtatrabaho. Hindi naman po ibig sabihin na porkit natagalan hindi na po darating yung hustisya. So katulad po nito, umabot na ho tayo ng 1 taon or more than 9 months mula nung na-file po natin yung case at ngayon po lumabas na po yung warrant of arrest at successfully na-aresto naman po ng ating Tangalan PNP ang suspects natin sa incident. Si Police Major Rajib Salvino ang hepe ng
Ibahay PNP. Maraming salamat po, sir. Thank you, sir, and good morning po.